Naging mabusisi sila. Marami silang tanong. Humihingi ng paliwanag. Ang iba sa kanila, galit. Bakit nga ba naman kinukuha ang 89.9 billion pesos na sinasabing sobrang pondo ng PhilHealth para ilaan sa ilang pagkakagastusan ng gobyerno? Ang tinutukoy ko ay ang ilang miyembro ng Senado sa kanilang ginawang pag-iimbestiga tungkol sa isyong ito na ngayon nga ay umabot na sa kataas-taasang hukuman. Narito ang ilang bahagi sa nangyaring pagdinig noong Hulyo 30. Pero ang concern natin dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang sagot o palusot. But morally, for me, this is unacceptable. Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na dapat ay para sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ang mga benefit packages? Yung libreng gamot, bakit hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, nagbibit-bit ng reseta, walang pambili ng gamot? Eh hindi naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin yung reseta sa inyo? Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa? Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? In truth and in fact, and in reality, marami pa rin tayong mga pamilya na namamatay dahil hindi nakakaabil ng services sa gobyerno. So kung itong ganito na may pera pala na ganito kalaki, hindi nagagamit, binabalik, para tayo ditong bulag-bulagan sa totoong nangyayari sa ating lipunan. In our hearing today, umaasa ako na ikukonsidera ng ating pamahalaan ang rekomendasyong ibalik ang binawing pondo sa PhilHealth for PhilHealth leadership and management to increase benefit values of its programs and to accelerate benefits payment. At higit sa lahat, matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyong ito. Yan po ang mga tinig ni Senador Bongo de la Rosa at Risa Ontiveros. Sabi niya, at higit sa lahat, matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyong ito. Salamat po sa inyong pag-uusisa. Salamat po, Your Honors, sa inyo pong mga madamdaming katanungan at tunog na nagmamalasakit. Pero pwede ba kaming magtanong? Paano po ba nakalusot ang probisyon sa Republic Act No. 11975 o ang batas sa kasalukuyang pong pambansang budget na siyang ikinakatwiran ni Finance Secretary Ralph Recto at maging ng pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation kung bakit nga nila kinukobra ang 89.9 billion pesos na pera ho naman ng PhilHealth? Nasa Volume 1B, Pahina 737, sa ilalim ng ating Unprogrammed Appropriations Provision ng budget. Nakasaad ang probisyon na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Finance na maglatag ng panuntunan na magpapahintulot na kunin ang alinmang labis umanong pera ng alinmang government-owned or controlled corporation o GOCC para ponduhan ang mga proyekto ng gobyerno. Ang partikular na probisyon na ito sa ilalim po ng General Appropriations Act ang pinag-uugatan ng problemang ito. At ito nga ang sinasabi ni Secretary Ralph Recto na sila'y sumusunod lamang daw sa batas. Batas! Sino po ba ang nag-aproba sa batas na ito? Mawalang galang lang po ha. Sa Kamara na binubuo po ng higit sa 300 mga miyembro, nasa record nila
na 2 mambabatas lang ang formal na nagpahayag sa plenaryo o nagbigay nga po ng sa English ay manifestation na sila'y tutol sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ito'y pawang sina Representative Arlene Brosas at Franz Castro lamang. Sa Senado, tanging si Senador Aquilino Pimentel III lamang ang kumontra at bumoto ng no sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ratifikasyon ng budget. Pinal na pag-aapruba. Officially approved by both houses of Congress voting separately.